Magandang umaga po sa pinakamaganda sa Malacanang, si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Ako may magagalit na naman sa iyo niyan. Good Hindi, morning, mo na. Alvin. O ayaw mo na. Wala naman siya magawa. Ako magdideklara eh. Nakalimutan ko. Kaya pala ako nag-alarm dahil sa program mo. Oo nga eh, 6:51. Hindi, okay lang. Naintindihan naman namin. Anyway, speaking of pagtitipid, ito na curious yung mga babae natin. Yung Malacanang daw ba nagtitipid din? Kasi mga ibang ahensya ng gobyerno pinatitipid. Hindi nga, 4-day work week na lang daw sila para lang makatipid sa kuryente. Ang Malacanang ba nagtitipid kayo? 4-day work week kami. Oh, 4-day work week. Diba nung nakaraan dalawang Friday wala akong press briefing. Wala nang tao sa office namin, sa building namin. Pero since today, every Friday, kami lang, yung grupo lang namin ang papasok, siguro mga 5. For the press briefing. So ibig sabihin, hindi exempted ang Malacanang? Hindi. 4-day work week kami. Pero work kami kami PCO. Work, sa memo namin is, Friday namin is, hindi kami no work. Kami yung work from home. Yun sa amin, sa PCO. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin, kahit nasa bahay. Yes, nasa bahay kami. Kasi kami sa PCO is, di ba, more on the news kami, more on the media kami. So, ang nangyayari niyan, trabaho pa rin kami. Bigay pa rin kami ng news. Pero ako, personally, since ngayon, starting ngayon, may briefing kami kung may kinakailangan. So, may nakaschedule ako today. Hindi, ang point ng tanong is, pati ba ang presidente kasali din sa pagtitipid? Lahat dapat para lumaki yung conservation natin. Oo, pero ang Pangulo may mga events. Sana sa labas siya, may gagawin siya events. So hindi makailangan na sa Malacanang siya. Pero syempre pag may mga private meetings sa Pangulo at kailangan, hindi pwedeng hindi siya papasok. Pangulo siya. Hindi siya pwede laging bakasyon. Hindi nga nakakapagbakasyon eh. So yung 4-day work week, sa amin, na kaya namin na mag-work from home. Pero ang Pangulo, anytime yan, talagang magtatrabaho yan. Okay, sige. Doon tayo sa pagsuspindi ng excise tax. May binigay na palang petsa yung taga-Department of Finance. Ano ba sabi? April 13 para ba? Tama ba? Confirm ba yun, Yusek? Na gagawa. Kasi merong sa ngayon, alam naman natin na sila ay nagpo-formulate na. Kasi nga sabi nga ng Pangulo, di ba pa iba-iba kasi ang presyo ng gasolina at kinakailangang pag-aralan. Talaga, ano yung dapat? Hindi sa pag-aaralan kung kailan i-implement. Hindi ganun yon. Pag-aaralan ng DBCC, magre-recommenda sa Pangulo, syempre pagbimitingan niya, bago magbigay ng final na order. So, meron kasing 15 days na grace period pa. Yung publication. Yes, and maliban dyan, meron kasi sa batas na nakalagay na bago mag-suspend, dapat one month yung presyo ng petrolyo $80 na 80 pataas. Oo, $80 pataas. Oo. So paano, based on your assessment, kailan pa mararamdaman? Kasi isa ito sa benepisyo na mararanasan ng mga middle class. Kasi may mga sasakyan, magbebenepisyo dyan. Yes. Ay, ito pa pala, Elvin. Gusto ko ito mapaliwanag. Hindi kasi pagkapirma ngayon, halimbawa ngayon pinirmahan, maliban sa 15-day grace period, magbibigay na agad ng order. Ito yung gusto sabihin din ng Pangulo. Yung aatasan or yung magiging subject no suspension or no reduction ng excise tax ay yung paparating, hindi yung luma kasi nabayaran na yan eh. Yung paparating na bago, hindi yung inventory. Kuha mo, Elvin? Yeah. Nag-gets ko. Kasi kaya lalong madidelay. Yung mga supply nila sa inventaryo nila ngayon, bayad na yan eh. Bayad na yun, excise tax na eh. Yung papasok lang na i-import nila, yun yung mababawasan ng excise tax or masuspend yung excise tax. So what is your point? Baka isipin ng tao, magkakaroon tayo ng misconception dito. Baka isipin ng tao, pagkapirma, dapat nandiyan na yung pagbawas ng excise tax. Hindi po. Kasi yung nakarating na, yung dati pang inventory, bayad ng excise tax yan eh.
So yung darating na lang na parating, yung bago nila magpaparating, yun ang pwede maging subject doon sa bagong emergency powers. And we don't even have a decision yet kung buo ba ang sususpindihin o porsyento lang. Sa ngayon, ayoko makapagsalita kasi nag-meeting naman sila eh. So ayoko magsabi na wala pa silang nabubuo na decision patungkol dyan. Hindi, ibig sabihin, hindi pa natin alam kung Yes, ang gagawin ba ng presidente ay buo o di kaya kalahati lang o diesel lang o gasolina. Wala pa tayong ganun, wala pa tayong nitty-gritty as we speak, you say. Oo. Kasi syempre pag hindi pa to final, syempre mahirap naman nating isabihin. Diba? Okay, sige. So usad tayo dun sa pondo kahapon, inutusan na ng presidente yung DBM, bigyan nyo ng 20 billion pesos yung DOE. Iyan ba idaragdagan pa o tama na yan? Pagkasyahin na nila yung 20 billion? Hindi. Ayoko magsalita. Pero alam ko hindi. Meron pa. So, hindi ako pwede magsalita ng detalye, pero ako, nakakausap natin yung DBM na meron naman kasing pondo dito. Kaya sa ngayon, hindi pa na pag-uusapan kung uutang o hindi. Ang uli namin pag-uusap ni Secretary Frederick Go, hindi pa na pag-uusapan kung uutang kasi may pondo tayo na maaari pang magamit. Pero ang sure doon, hindi titigil sa 20 billion. There's going to be an additional, may susunod pa na tranche. Yes. Meron pa yan. At sinabi rin naman pati yung pag-ayuda, may susunod pa. According din to napagdesisyonan din, according to Secretary Rex Gatchalian, na ayon din sa Office of the Executive Secretary, ES Ralph Recto, ay meron pa pong susunod na mga ayuda. Okay. So masusundan din tayo. Tama 'yon kasi ang susunod kong tanong tungkol sa ayuda, marami kasing nagsasabi, maliit naman. Although syempre pera is pera, 5,000 is 5,000 kahit umikot ka sa buong Metro Manila, wala kang mapupulot na 5,000, ano po? So masusundan pa yung 5,000. Masusundan pa 'yan. Ito lang sa atin marami nga, sabi nga nila, bakit naman yung middle income, yung middle class, parang wala. Diba? Kasi alam bibigyan talaga natin ngayon yung natumbok masyado no epekto ng crisis sa Middle East. Ito na sa transport sector. Ang gusto kasi ng Pangulo Alvin is pantay-pantay. And balance. And the word is balance. Balansehin lahat ang tulong. Kaya ang inuna yung transport sector. Kung iisipin mo yung ibang ekonomista, sabihin nila, dapat din na mabigyan natin ng tulong ang ating mga kababayan pero hindi dapat laging nakadepende sa gobyerno. Pero kasi ito yung pinaka mabilis na maaaring itulong ng gobyerno para maibsan, kasi that's the purpose, maibsan yung impact ng crisis sa Middle East. Hindi ito pang permanent. Ito ay tulong, that's why ayuda. So tayo lahat sana, kahit na kasi 5,000 is 5,000, malaking bagay yan. Sa akin, pag binigay sa akin tulong yan, laki-laking bagay yan. Pero ibig sabihin lahat tayo magtulungan. Kung kinakailangan magtipid tayo. Kasi ang binibigay po niyan is para yung makatulong sa inyong hanap buhay sa transport sector di ba? Relief. Panduktong yan yes, panduktong. So kung ano man sana yung binibigay sa inyo na ayuda, pagkasyahin natin, lahat tayo magtulong-tulong, ibinibigay po sa inyo yan pangdagdag na maibsan yung hirap natin. So sana ma-appreciate natin lahat kung ano man ang ginagawa ng gobyerno, tayong lahat, kasi po hindi po talaga natutulog ang gobyerno natin sa pagtulong sa bawat sektor. Alvin, hindi lang tayo nakatutok sa transport sector nakatutok din tayo sa OFWs, nakatutok din tayo sa DA, sa mga pagkain, nakatutok din tayo sa basic commodities. So lahat ito dapat mabigyan ng ayuda ng Pangulo in a way, 'di ba? Masuportahan tong lahat ng sektor na ito. So yun lang po yun. Okay. Ngayon may survey about the trust kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang hindi kataasan yung trust rating, Yusek. Ano bang paliwanag nyo dito versus kay Vice President Sara Duterte? Hindi
hindi, ano yung tanong mo doon? Kung bakit? Bakit ganun? Ano, ginagawa naman ng lahat. Meron ba kayong paliwanag? Bakit ganyan pa rin yung reaksyon ng tao na hindi ganun kataasan yung trust rating? Alvin, ang daming fake news peddlers. Hindi natin alam kung naaapektuhan ba yung mga tao na naging respondents dyan sa survey na yan, na mga fake news peddlers. Kasi, ano lang, at random lang naman ang pili dyan eh. So, ang tanong natin, itong mga taong ito, di ba? Alam ba nila yung nangyayari sa ground? Naramdaman ba nila yung tulong? Sila ba yung na benepisyuhan? O sila yung hindi naman naging parte ng benepisyo ng Pangulo? Kaya sabihin nila, hindi nila nararamdaman. May mga pagkakataon na mas maraming fake news lumalabas. Katulad nito, ito lang sabihin ko lang ito. May nakita ko quote card na para bang galit daw yung mga OFW sa Pangulo. Samantalang gawa lang. Hindi totoo. 'Di ba? Walang basihan kasi nakita natin kung paano naging masaya yung mga kababayan natin nung makalapag dito, yung mga na-repatriate. May mga pagkakataon nagpadala daw ng eroplano si Mayor Baste para makuha ang mga OFWs. Nagpapalakpakan sila. Tapos pinipintasan na yung Pangulo. And that's fake news. So, ang kawawa dito sa mga fake news na to, yung mga kababayan natin, dahil hindi nila nakikita kung ano talaga yung nangyayari. So, can be, di ba, kung sinong respondents to, ang tanong natin, sila ba yung natulungan? Sila ba yung nakaramdam? O sila yung naging biktima ng mga fake news? Hindi natin alam eh. Tama. Ibig sabihin na nagpapaniwala sila sa mga fake news, Yusek. Ano po? Ngayon, meron ding kritisismo. Pwede, diba? Meron ding kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last. Ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakailato ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanco na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report, di ba? Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kakadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ, sa ombudsman. So itong mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may nag-hearing pa nga yung iba eh. May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Irresponsible yun eh. Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects yung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya eh. May ghost projects eh. So ba't hindi nasimula? Gusto ko pa sana humaba, Yusek. Gusto ko pa sana humaba, kailan 7:05 na eh. Thank you, maraming salamat, Yusek. Thank you sa oras. Thank you so much, Alvin. Yung puso mo, dito si Doris. Thank you. Ma'am Doris. Maraming salamat. Hello, Thank you. ma'am. Si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office.